Mapapaniwalaan mo ba ang isang katotohanan na ang isang babae mula sa isang maliit na bayan sa Estonia na nagtatrabaho sa isang cafe ay kinasal sa isang lalaking Pilipino na 3 araw pa lamang niyang nakikilala at ngayon ay naninirahan sa Maynila? At ang mas kahangahangang katotohanan ay ang lalaking ito, sa loob ng 3 taon at walang anumang sinasabi, ay ipinagawa ang bahay ng kanyang biyenan. Posible nga ba ang ganitong mga bagay? Paano naging isang nakakaantik na drama na nagugnay sa dalawang bansa ang isang pakikita na nagsimula bilang isang ordinaryong turista? Bago iyan, mangyaring pindutin ang subscribe at like button. Simulan na natin ang kwento para sa araw na ito. Kumusta sa inyong lahat? Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay isang totoong-totoong salaysay na mahirap paniwalaan. Ito ay tungkol sa kung paano ganap na binagongang isang 3 araw na pagkikita sa maliit na bansa ng Estonia ang kapalaran ng 2 tao, at kung paano binagongang pag-ibig na iyon ang buhay ng isang buong pamilya. Ako si Andrea Lindberg. Ipinanganak at lumaki ako sa Perno, isang maliit na baybaying dagat sa kanlurang Estonia. Marahil ay marami sa inyo ang hindi nakakaalam kung nasaan ang Estonia, ngunit ito ay isang maliit na bansa na may populasyon na humigit kumulang 1.3 milyon na matatagpuan sa baybayin ng Dagat Baltiko, sa pagitan ng Rusya at Latvia. Isang magandang bansa. Nag-aral ako ng Cultural Anthropology sa isang unibersidad sa Kabisera, ang Tallinn. Bata pa lang ako, malaki na ang interes ko sa ibang kultura, lalo na ang aking kuryosidad sa kulturang Asyano, at sa lahat ng iyon, nadama ko ang isang espesyal na pang-akit sa kultura ng Pilipinas. Sa katunayan, noong kolehiyo, naisip ko pang kumuha ng minor sa Philippine Studies. Ngunit ang katotohanan pagkatapos ng graduation ay hindi naging madali. Kilala ang Estonia bilang isang bansa na malakas sa IT, ngunit kakaunti ang trabaho para sa larangan ko, ang cultural anthropology. Nahanap akong trabaho sa loob ng ilang buwan, ngunit hindi ito naging matagumpay, kaya't kinailangan kong bumalik sa aking bayan sa Perno. Ang Perno ang pinakasikat na seaside resort sa Estonia. Tuwing tag-araw, dinarayo ito ng mga turista mula sa iba't ibang bahagi ng Europa. Nagsimula akong magtrabaho sa isang cafe doon. Isang maliit na cafe malapit sa mga tourist spot na sikat sa mga turista dahil sa mga bintana nitong nakaharap sa dagat. Nagsimula ang aking pang-araw-araw na buhay. 8 oras na paggawang kape at pag-asikaso sa mga turista. Ang sahod ko ay katumbas en humihit kumulang 45,000 piso na sapat na para sa isang taong mamuhay mag-isa kung isa sa alang-alang ang halaga ng pamumuhay sa Estonia. Ngunit wala akong malinaw na plano para sa hinaharap. Ang tanging magagawa ko ay ang malampasan ang bawat araw. Bata pa lang ako, lumaki na akong nanonood ng teleseryeng Pilipino, ang pangako. Sayo ay sumikat ng husto maging sa Estonia. Sinundan ito ng iba't ibang teleserye tulad ng Mara Clara, at pinanood ko ang lahat ng maito ng walang palya. Humanga ako ng husto sa kultura ng pamilyang Pilipino, sa kanilang etika sa trabaho, at sa mainit na pag-ugali ng nga tao. Lalo akong nabiyani sa ganda ng tono at mga ekspresyon ng wikang Filipino, kaya't sinimulan kong mag-aral nito ng mag-isa. Naganap ako nga online na klase sa Filipino, nakinig sa musikang OPM, at sinikap na manood ng mapelikulang Pilipino ng walang subtitles. Siyempre, hindi ito perpekto, ngunit umabot ako sa punto kung saan kaya ko nang makipag-usap sa mga pangunahing bagay. Gayunpaman, sa totoong buhay, wala akong pagkakataong gamitin ang wikang Filipino. Halos walang Pilipino sa Estonia. Paminsan-minsan ay may mga turistang Pilipino. Ngunit karamihan ay Ingles ang gamit sa pakikipag-usap, at wala akong lakas ng loob na sabihing marunong akong kanilang wika. Para sa akin, ang Pilipinas ay isang malayong bansa na nakikita ko lamang sa television. Alam ngang tao sa paligid ko ang interes ko sa Pilipinas.
Ngunit madalas nila akong payuhan. Gawin mo na lang itong libangan. Huwag kang masyadong malulong diyan. Madalas kong marinig ang mga salitang, maging praktikal ka. Masyadong malayo ang Pilipinas, at ibang-iba ang mundo nila sa atin, naniwala rin ako na tama sila. Pinakalma ko ang aking sarili na dapat akong makuntento na ito ay isang personal na libangan lamang. Para sa isang tulad ko, ang Tag-Araw ay palaging abala. Dahil ang Pernu ang pinakamagandang seaside resort sa Estonia, mula Hunyo hanggang Agosto, talagang dagsaan ang mga turista. Karamihan ay mula sa Germany, Finland, Sweden, at Denmark, at paminsan-minsan ay may mga taga-Amerika o Canada rin. Binubuksan ko ang pinto ng cafe tuwing alas 7 ng umaga. Nagsisimula ang araw ko sa paggiling ng sariwang kape, pag-ayos ng mga tradisyonal na dessert ng Estonia, at paglilinis ng nga mesa. Mula alas 8 ng umaga, dumarating ang mga suking lokal, at pagkatapos ng alas 10, daksaan na ang mga turista. Monotono ang trabaho sa cafe. Paulit-ulit na pag-usap sa Ingles na nagsisimula sa "Good morning. How may I help you?" at nagdatapos sa "Have a nice day." Minsan, kapag nagtatanong ang nga turista tungkol sa kultura ng Estonia o mga impormasyon sa paglalakbay, detalyado kong ipinapaliwanag, ngunit karamihan ay uminom lang ng kape, tumitingin sa dagat, at umalis. Ang ganitong pang-araw-araw na buhay ay nakakabagot ngunit panatak. Isang araw na predictable, isang matatak na kita, isang mapayapang kapaligiran. Pinili ko ang katatagan kaysa sa pagbabago. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, palagi akong nangangarap ng ibang uri ng buhay. Lalo na kapag nanonood ako ng teleseryeng Pilipino, madalas kong isipin, ano kaya kung doon ako nakatira? Nainggit ako sa masiglang buhay ng mga bida, sa kanilang katapangan na harapin ang mga bagong hamon. Ngunit, alam kong imposible itong pangarap. Masyadong malayo ang Pilipinas mula sa Estonia, at hindi rin mura ang pamasahe. Ang makaibigan ko ay isa-isang nag-asawa o lumilipat sa ibang bansa, ngunit ako ay nanatili sa aking kinalalagyan. Sa mga kasabayan ko sa universidad, may mga nag-aral sa Germany, may nakahanap ng trabaho sa Finland, at may mga nag-working holiday sa UK. Tuwing nakikita ko ang kanilang ma-update sa social media, naisip ko, hindi ba dapat ako sumubok ng bago? Ngunit kulang ako sa lakas ng loob. Wala akong tapang na iwan ang isang matatag na trabaho para sa isang hindi tiyak na hinaharap. Paano kung mabigo ako? May babalikan pa ba ako? Ang maganitong alalahanin ang laging pumipigil sa akin. Palaging mayroong kakaibang pagkabalisa sa aking puso. Ganito na lang ba ako habang buhay? Wala na bang pagbabago sa buhay ko? 27 taong gulang na ako? Ito na ba ang lahat? Ang mga ganitong isipan ang nagpapahirap sa akin, lalo na bago matulog. Habang nakahiga sa kama at nakatingin sa kisame, sumisikip ang dibdib ko sa isiping ulitin ko na naman ang parehong araw bukas. Hindi naman sa wala akong pangarap. May pangarap akong makapunta sa Pilipinas, maranasan ang ibang kultura, at makakilala ng mga bagong tao. Ngunit kapag sinasabi ko ang mga pangarap na ito sa mga tao sa paligid ko, ang sagot nila ay, maging praktikal ka. Bakit mo isusugal ang matatak na trabaho mo? Maging ang aking ina ay nagsabi, Andrea, hindi naman masama ang trabaho mo ngayon, di ba? Bakit ka laging nag-isip ng iba? Minsan. Habang nagtatrabaho sa cafe, tinitingnan ko ang labas ng bintana. Ang asul na dagat ng Baltiko at ang puting buhanginan ay tunay na maganda. Habang pinapanood ko ang mga turista na humahanga sa tanawin, napagtatanto ko kung gaano kaganda ang lugar na tinitirhan ko. Ngunit kapag araw-araw mo itong nakikita, nawawala ang pagiging espesyal nito. Hanggang kailan ko lang ba tititigan ang tanawin sa labas ng bintanang ito? Gusto ko ring maglakbay at makakita ng nga bagong tanawin.
Kapag naisip ko ito, lalong sumisikip ang dibdib ko. Ang maturista ay nananatilingang ilang araw at umalis, ngunit ako ay kailangang manatili dito. Lalo na kapag nanonood ako nga teleseryeng Pilipino, mas lumalala ang pakiramdam na ito. Ang magabida sa drama ay lahat sumusubok nga magabagong hamon, nakakaroon nga nakatakdang pakikita, at tinutupad ang kanilang nga pangarap, habang ang aking katotohanan ay napakaordinaryo. Kahit na gusto kong mamuhay tulad ng isang bida sa drama, pinapakalma ko ang aking sarili na iyon ay drama lamang. Minsan sinasabi ng aking ina, Andrea, kung masaya ka, sapat na iyon. Huwag kang mahangat ng sobra. Ngunit sa totoo lang, hindi ako sigurado kung tunay nga akong masaya. Hindi naman ako malungkot, ngunit palagi kong nararamdaman na may kulang na mahalagang piraso sa aking buhay. Hindi ko alam kung ano ang kulang na pirasong iyon, at hindi ko rin alam kung paano ito hahanapin. Isang Martes ng hapon, dumating ang sandaling ganap na magpapagogo sa aking buhay. Isang mainit na araw sa kalagitnaan ng Hulyo, isang ordinaryong araw na walang pinakaiba sa dati. Sa umaga, dumating ang masuking lokal, at sa tanghalian, napuno ngang maturista ang cafe. Mangga bandang 2:00 ng hapon, nang medyo humupa ang mga customer, isang lalaking Asyano ang pumasok sa cafe. Sa una, inakala kong turista siya mula sa China o Korea. Matangkat siya at malinis tingnan, na mayroong kalmado at kaakit-akit na aura. Ngunit nagulat ako nang marinig ko siyang sumagot sa telepono. Malinaw na Tagalog ang wika niya. Oh, nandito ako sa Pernu, Estonia. Ang ganda dito. Maganda ang dagat, at mababait ang nga tao. Bukas, lilipat ako sa Tallinn, at sa makalawang gabi, babalik na ako sa Maynila. Biglang kumabog ng malakas ang puso ko. Isang tunay na Pilipino ang nasa aming cafe. Matagal ko nang pinapangarap na makaroon ng pagkakataong makipag-usap sa isang Pilipino gamit ang wikang pinag-aralan ko, at sa wakas, dumating na ang pagkakataong iyon. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, lumapit siya sa counter. Medyo asiwa siyang umorder sa Ingles. "One Americano, please." Naglakas loob ako at binati siya sa Filipino. "Magandang hapon po. Anong kape po ang gusto ninyo?" Sa sandaling iyon, nakita ko ang panlalaki ng kanyang mamata. Para siyang isang bata na nakatanggap ng sorpresang regalo. Wow! Nakakagulat naman na may nagsasalita ng Filipino dito sa Estonia. Nang sumagot siya sa Filipino, halos maiyak ako sa tuwa. Opo, natuto po ako sa panonot ng mateleseryeng Pilipino. Nang mahiyahiya kong sinabi iyon, lalo siyang namangha. Ang galing ng bikas mo at natural ang tono, parang tunay na Pilipino. Anong makateleserya ang napanood mo? Mula sa pangako sa'yo hanggang sa mabago ngayon, marami po talaga. Nang sinabi ko iyon, ngumiti siya ng malapat. Wow! Ang galing mo talaga. Hindi ko akalain na makakakilala ako ng isang dayuhan na ganito kagaling mag-Filipino. Parang panaginip. Nagpakilala siya bilang si Miguel Santos. Isa siyang software engineer sa isang IT company sa Maynila, at naglalakbay siya sa Europa at plano niyang manatili sa Estoniang 3 araw. Sa Pilipinas, kilala ang Estonia bilang isang IT powerhouse. Lalo na ang Skype. Alam niyo ba na gawa ito sa Estonia? Nakakagulat. Marami siyang alam tungkol sa Estonia. Mula sa digital government system, e-residency program, hanggang sa IT startup ecosystem, malawak ang kanyang kaalaman. Ang Pilipinas ay isa ring digital hub, pero marami kaming natututunan mula sa mga makabagong sistema ng Estonia, sabi niya. At dahil dun, nakaramdam akong bagong pagmamalaki sa aking bansa. Nung una ay medyo awkward. Ngunit habang nag-usap kami, naging mas comfortable na. Si Miguel ay isang napakabait na tao. Ikinuwento niya ang tungkol sa IT culture at buhay-trabaho sa Pilipinas na ibang-iba sa nakikita ko sa madrama. Nalaman ko ang mas makatotohanan at konkretong imaheng Pilipinas.
Napakabilis, nge lahat sa Pilipinas, sabi niya. Mabilis magbago ang lahat, mabilis maglakad ang mga tao, mabilis magtrabaho. Pero minsan, naisip ko na sana ay makaroon din ganitong kapanatagan tulad dito sa Estonia. Sumagot ako. Kami naman sa Estonia, minsan ay sobrang bagal na nakakainip. Minsan nainggit din ako sa sigla at enerhiya ng Pilipinas. Habang nag-usap kami, nakaramdam ako ng kakaibang pangakit kay Miguel. Wala siyang anumang pagmamataas o pagtingin sa akin bilang isang simpleng taga-Estonia. Sa halip, tunay siyang interesado at nirerespeto ang aking mga karanasan. Lalo siyang nagpakita ng interes ng malaman niyang nag-aral ako ng Cultural Anthropology. Cultural Anthropology. Napakagandang kurso niyan. Pwede mo bang ikwento sa akin ang tungkol sa tradisyonal na kultura ng Estonia? Kaya't ipinaliwanag ko ng detalyado ang kasaysayan, mga tradisyon, ang Song Festival, at ang katutubong kultura ng Estonia. Si Miguel ay nakinig ng may buong atensyon. Wow! Ang Song Festival ay ginaganap tuwing 5 taon? 30,000 tao na sabay-sabay kumakanta. Sigurado akong napakaganda niyan. Gusto ko itong makita balang araw. Ramdam ko ang sinseridad sa kanyang mga salita. Lumipas ang oras at nahing alas 4 na hapon, ngunit nanatili pa rin si Miguel sa kafe. Habang inaasikaso ko ang ibang customer, nagpapatuloy kami sa pag-usap. At sa sandaling iyon, gumawa ako ng isang malaking desisyon. Kung okay lang sa'yo, gusto mo bang iture kita sa Pernu? Matatapos ang trabaho ko ng alas 6. Tuwang-tuwa si Miguel. Talaga? Maraming salamat. Minsan nakakabagot mag-isa sa biyahe, kaya't masayang-masaya ako na isang lokal ang magiging guide ko. Nagulat ako sa sarili kong pagiging agresibo. Karaniwan akong mahiyain, ngunit sa pagkakataong iyon, nakaroon akong lakas ng loob. Pagkatapos ng trabaho, naglakad kami ni Miguel sa dalampasigan ng Maperno. Ang gandang Maperno, beak sa buwan ng Hulyo. Ang puting buhangin, asul na dagat, at ang papalubog na araf ay parang isang obra maestra. Napakagandang lugar, sabi ni Miguel. Marami ring dagat sa Pilipinas, pero iba ang pakiramdam dito. Ikinuwento ko sa kanya ang kasaysayan at kultura en Estonia. Ang paglaya namin mula sa Soviet Union, ang ganda en dagat Baltiko, ang matradisyonal na pagkain at kaugalian. Si Miguel ay nakinig ng may buong interes. Napakatatak pala ngang taga-Estonia. Ang malampasan ang ganyang kahirap na kasaysayan at makabuongang isang mapayapa at magandang bansa ay talagang kahanga-hanga. Naantik ako sa sinabi niya. Isang dayuhan na ganap na naunawaan ang kasaysayan ng aming bansa. Ang unang gabing iyon ay napaka-espesyal. Makasama kaming naglakad sa Old Town ng Pernu, tinitignan ang mga gusaling medieval, at kumain ng tradisyonal na pagkaing Estonian sa isang maliit na restoran. Anong tawag sa pagkaing ito? Tanong ni Miguel sa bawat putahe. Ito ay kama, paliwanag ko. Isang tradisyonal na dessert sa Estonia, gawa sa yogurt na may giniling na oats at barley. Ah, parang may pakakahawik sa lasang ang pinipig sa amin. Ang bango at sarap. Sa ganitong paraan, kahit sa pagkain, nagbabahaginan kami ng aming mga kultura. Ikinuwento rin ni Miguel ng detalyado ang tungkol sa kultura ng pagkain sa Pilipinas, napakadaming pagkain sa Pilipinas. Bawat rehiyon ay may kanya-kanyang specialty. At nag-iba rin ang pagkain depende sa panahon. Lalo na ang mga uri ng adobo at sinigang, hindi mo na mabilang. Habang nakikinig sa kanya, naisip ko, sana balang araw makapunta ako sa Pilipinas at matikman ang mga iyon. Habang naglalakad sa tabing dagat, nagbahaginan kami ng aming mga kwento sa buhay. Si Miguel ay ipinanganak at lumaki sa Maynila, nag-aral ng computer engineering, at 5 taon nang nagtatrabaho sa isang IT company. Dati, gusto kong mag-develop ng mga laro, pero ngayon, nasa fintech na ako. May kabuluhan din naman ang trabaho ko. Ikinuwento ko rin ang aking buhay.
ang pag-aral ng cultural anthropology ngunit hindi makahanap ng trabahong akma sa aking kurso, ang dahilan kung bakit ako naging interesado sa kulturang Pilipino, at ang mga pangarap ko para sa hinaharap. Andrea, sa galing mong Filipino, tingin ko kaya mong magtrabaho sa Pilipinas, sabi ni Miguel. Nang marinig ko iyon, kumabog ang dibdib ko. Talaga? Madali lang ba para sa isang dayuhan na magtrabaho sa Pilipinas? Siyempre hindi madali, pero hindi rin imposible. Lalo na sa isang tulad mo na mahusay mag-Filipino at may malalim na pangunawa sa kultura, tiyak na may pagkakataon. Gabi na, pasado 10:00 nang kami ay magiwalay, at napakabigat sa loob. Makita pa kaya tayo bukas? Marami pa akong gustong ipakita sa'yo. Nang sinabi ko iyon, sumagot si Miguel. Ako ang dapat magpasalamat. Sana ay makasama pa rin kita bukas. Habang pinagmamasdan ko ang likod ni Miguel papalayo, kakaiba ang naramdaman ko. Kaba na may kasamang panghihinayang. Sa isiping alis na siya sa Makalawa, nalungkot na ako agad. Nang gabing iyon, bago matulog, nakaramdam ako ng kilik na matagal ko nang hindi naramdaman. Ang sumunod na 2 araw ay ganun din. Si Miguel ay nanatili sa Pernu ng 3 araw at araw-araw siyang pumupunta sa aming cafe. Pagkatapos ng aking trabaho, makasama naming nilibot ang iba't ibang lugar sa Pernu. Ang munisipyo, ang boardwalk sa tabing dagat, ang magagandang gusali sa Old Town, at mga lihim na lugar na mga lokal lang ang nakakaalam. Sa ikalawang araw, pumunta kami sa Pernu Museum. May iba't ibang exhibit doon na nagpapakita ng kasaysayan at kulturang Estonia, at si Miguel ay talagang interesado. Lalo na sa exhibit tungkol sa proseso ng paglaya ng Estonia. Napakagaling na lahi. Nakakamangha na nakamit ninyo ang kalayaan sa pamamagitan ng pag-awit, sabi niya. Ang kalayaan ng Estonia ay napakamapayapa. Tinatawag itong Singing Revolution, daan-daang libong tao ang naktipon-tipon at kumanta para labanan ang Soviet. Nang ipaliwanag ko ito, sinabi ni Miguel, ang Pilipinas din ay dumaan sa iba't ibang pagbabago sa kasaysayan, kaya't mas lalo akong humahanga. Sa aming pag-usap, naramdaman kong si Miguel ay hindi lang isang turistang nag-enjoy. Siya ay isang taong may pusong bukas sa pag-unawa at paggalang sa ibang kultura. Ang ganitong katangian niya ay talagang kaakit-akit para sa akin. Sa ikatlong araw, pumunta kami sa isang maliit na fishing village malapit sa Pernu. Isang lugar na madalas kong puntahan nung bata ako, hindi isang tourist spot, kaya't makikita mo ang tunay na buhay ng mga lokal. Maraming salamat sa pagdala mo sa akin dito. Kung puro tourist spots lang, mahirap malaman ang tunay na anyo ng isang bansa. Dahil sayo, nakita ko ang kaluluwa ng Estonia, sabi niya. Sa malit na pier na yong iyon, matagal kaming nag-usap. Tungkol sa mabilis na pagbabago sa lipunan ng Pilipinas at sa mabagal na pamumuhay sa Estonia, ang mga kalamangan at kahinaan ng bawat isa. Sa Pilipinas, lahat ay mabilis. Ang delivery ay kinabukasan na. Ang tren ay dumarating kada ilang minuto. Maginhawa, pero minsan parang sobrang bilis, sabi niya. Dito naman sa Estonia, kabaliktaran. Maganda ang pagiging relax, pero minsan nakakainip. Mas pinipili ang kaligtasan kaysa sa pagsubok na bako. Inamin ko ang aking tunay na salubin. Mukhang mahili ka sa mga bagong hamon, Andrea. Ang pakikita natin ay isang hamon na rin, hindi ba? Tama siya. Ang normal na ako ay hindi basta-basta lalapit sa isang dayuhan at mag-alok na maging guide. Mula nang makilala kita, parang may nagbago sa akin. Mas lumakas ang loob ko. Ngumiti si Miguel at sumagot, ako rin. Napakaswerte ko na nakilala kita dito sa Estonia. Sa sandaling iyon, naramdaman kong tumibo ng malakas ang aking puso. Nalaman kong higit pa sa pagkakaibigan ang nararamdaman ko. Ngunit bukas na alis si Miguel, at nalulungkot ako sa katotohanan iyon. Dumating na ang sandali ng pamamaalam. Si Miguel ay alis ng maaga kinabukasan papuntang Tallinn at babalik sa Pilipinas makalipas ang 2 araw.
Sa huling gabi, pinanood namin ang paglubok ng araw sa tabing dagat. Maraming salamat, Andrea. Ang 3 araw ko sa Estonia ang magiging pinaka-espesyal na biyahe sa buhay ko. Ramdam ko ang panghihinayang sa boses ni Miguel. Ako rin, maraming salamat. Marami akong natutunan tungkol sa Pilipinas, at napakasaya ko. Noon, iminungkahi ni Miguel. Kung pwede ko bang makuha ang contact details mo? Gusto ko pa ring makipag-ugnayan sa'yo sa social media o messenger. Siyempre, pumayak ako. Ngunit sa isang bahaging aking isip, komplikado ang nararamdaman ko. Makikipag-ugnayan nga kami, pero habang tumatagal, mawawala rin iyon, naisip ko. Karaniwan, ang mga taong nakikilala sa biyahe ay nag-usap lang sa simula, at habang bumabalik sa kani-kanilang buhay, unti-unting nawawala ang komunikasyon. Naisip kong pagbalik ni Miguel sa Pilipinas, magiging abala siya sa trabaho at makakalimutan niya ako. Kaya lalo akong nalungkot. Andrea, ito ay isang napaka-espesyal na pagkakataon. Lubos na nagbago ang pananaw ko sa Estonia. At hindi ko talaga inasahan na makakakilala ako ngang isang taong ganito kagaling mag-Filipino. Habang naririnig ko ang huling pamamaalam ni Miguel, napuno ngang emosyon ang aking dibdib. Kung makakaroon ka ngang pakakataon, bumisita ka sa Pilipinas. Ako naman ang magiging tour guide mo, huling sinabi ni Miguel, ngunit inakala kong ito ay isang formalidad lamang. Ngunit sa aking isip, makakaroon kaya ng ganong pakakataon? Habang hinahatid ko si Miguel sa hintuan ng bus papuntang airport, halo-halong emosyon ang naramdaman ko. Panghihinayang, pananabik, at kakaibang kilig. Naramdaman ko ang kahungkagan sa isiping kailangan ko nang bumalik sa dati kong buhay. Habang kumakway ako sa papalayong bus, kumaway din si Miguel mula sa bintana. Nanatili ako roon hanggang sa hindi ko na makita ang bus at kakaiba ang pakiramdam. 3 araw lang, ngunit naramdaman kong may malaking pagbabago na nangyari sa loob ko. Patuloy akong nag-isip. Ano ang damdaming ito? Simpleng kuryosidad lang ba? O iba pa? Ang sigurado ako? Malaki ang epekto sa akin ngang pagkikita namin ni Miguel. Ang dati kong malabong interes sa Pilipinas ay naging mas konkreto at makatotohanan. Nang gabing iyon, bago matulog, naisip ko, makakapunta rin kaya ako sa Pilipinas balang araw? At habang inaalala ko ang mga sandali kasama si Miguel, nakatulog ako. Hindi ko pa alam nun, ngunit iyon pala ang simulangang isang pangyayaring ganap na magpapabago sa aking buhay. Pagkaalis ni Miguel, ilang araw akong nakaramdam ng kahungkagan. Kahit sa trabaho, palagi siyang sumasagi sa isip ko, at umaasa akong may ibang turistang Pilipino na darating. Ngunit sa katotohanan, napakabihira ngam ga turistang mula Pilipinas na dumarating sa Estonia. Isang linggo ang lumipas, nakatanggap ako ng unang mensahe mula kay Miguel. Andrea, kumusta? Nakauwi na ako ng Pilipinas ng ligtas. Miss na miss ko na ang mga araw sa Estonia. Kumusta ka na? Nang matanggap ko ang mensaheng iyon, tumalon ang puso ko. Nag-message talaga siya. Agad akong sumagot. Kumusta? Miguel. Mabuti naman at nakauwi ka ng ligtas. Okay lang ako, pero palagi kong naalala ang mapanahong makasama tayo, at dun nagsimula ang aming online na pag-usap. Sa simula, simpleng kumustahan lang. Anong lagay ng panahon diyan? Kumusta ang trabaho sa cafe? Tag-ulan na dito sa Pilipinas. Ganoong nga ordinaryong usapan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, lumalim ang aming pag-usap. Ibinahagi ni Miguel ang kanyang pang-araw-araw na buhay sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga larawan. Ang tanawin sa loop ng MRT, ang pag-inom ng beer sa may Manila Bay, ang cafe malapit sa kanyang opisina. Ikinuwento ko naman ang pagbabago ng panahon sa Estonia at ang mga simpleng pangyayari sa cafe. Lalo na sa gabi, naging routine na namin ang pagbabahagi ng aming araw. Dahil may 6 na oras na pagkakaiba sa oras, kapag oras na ngang uyan ko,
Si Miguel naman ay naghahapunan o naghahanda ng umuwi. May espesyal na customer na dumating sa cafe kanina. Nagsimula ako ng bagong proyekto sa opisina ngayon. Naging natural ang mga ganitong usapan. Isang buwan ang lumipas, sinabi ni Miguel, ang pakikipag-usap sa'yo, Andrea, ang pinakamasayang bahagi ng araw ko. Nang marinig ko iyon, nalaman kong ganun din ang nararamdaman ko. Ang pakikipag-usap kay Miguel pagkatapos ng trabaho ang nag-alis ng aking pagod. Pagpasok ng ikalawang buwan, naging mas personal at malalim ang aming pag-usap. Pinag-usapan namin ang aming nga pangarap, alalahanin, at filosofiya sa buhay. Inamin ni Miguel, sa totoo lang, minsan nakakasakal ang buhay sa Pilipinas. Lahat ay sobrang bilis, walang oras para mag-relax. Sumagot ako. Ang Estonia naman ay relaxed, pero minsan nakakabagot dahil walang pagbabago. Habang nag-usap kami, lalo akong nahuhulog kay Miguel. Higit pa sa isang kaibigan. Araw-araw kong hinihintay ang mensahe niya, at kapag natatagalan siyang sumagot, nag-aalala ako. Sa ikatlong buwan, isang araw, nagbigay si Miguel ng isang nakakagulat na suhestiyon. Andrea, naisip mo na bang pumunta at manirahan dito sa Pilipinas? Nang mabasa ko iyon, matagal akong nakatitik sa screen. Talaga bang pwede akong manirahan sa Pilipinas? Mayroong tinatawag na working holiday visa. Isang taong visa para magtrabaho at manirahan sa Pilipinas. Kasama ang Estonia sa mabansang kwalipikado. At tutulungan kita. Nang mabasa ko ang sumunod na mensahe ni Miguel, nagsimulang kumabog ang puso ko. Parang panaginip. Ang dati malabong pangarap na manirahan sa Pilipinas ay maaari na palang maging totoo. Ngunit kasabay nito, nakaramdam akong takot. Kaya ko kaya. Paano ang vika? Paano ang gastos? Paano kung mabigo ako? Napuno nga alalahanin ang aking isip. Nang kumonsulta ako sa aking pamilya, ang reaksyon nila ay tulad ng inaasahan. Masyadong delikado. Pwede mo bang pakatiwalaan ang isang taong hindi mo lubos na kilala? Iwan mo ang matatak na trabaho mo para sa isang pakikipagsapalaran? Lahat sila ay tutol? Lalo na ang aking ina, na labis na nag-alala. Andrea, napakalayo ngang Pilipinas. Paano kung may mangyari sa'yo? At 3 araw mo lang siyang nakasama. Paano mo pakakatiwalaan ang isang taong sa internet mo lang nakilala? Naintindihan ko ang pag-alala ng aking ina. Kung ako man ang nasa posisyon niya, tututol din ako. Ganun din ang aking ama. May matatak kang trabaho, bakit ka makikipagsapalaran? Walang kasiguraduhan na makakahanap kang trabaho sa Pilipinas. At may problema pa sa vika. Ang nga praktikal na payo nila ay lalong nagpagulo sa aking isip. Ang reaksyon nga kaibigan ko ay pareho rin. Hindi ka ba naloloko niyan, Andrea? Delikado ang online relationships. Baka ibang-iba siya sa personal. Baka masyado ka lang nadadala sa mga drama at nabubuhay sa pantasya. Sa tuwing naririnig ko ang maaito, nawawalan din ako ngang tiwala sa sarili. Ngunit si Miguel ay patuloy na nagalok ngang konkretong tulong. Tutulungan kita sa lahat, mula sa paghahanap ngang tirahan hanggang sa paghahanap ngang trabaho. Hindi mo ito gagawing mag-isa, makasama tayo. Huwag kang mag-alala, pag-isipan mo muna ng mabuti. Sa kanyang sinserong pag-ugali at konkretong plano, unti-unti akong nahikayat. Hindi lang basta sinabi ni Miguel na pumunta ka dito. Inalok niya na ihanda ang lahat para makapamuhay ako sa Pilipinas. Isasalin ko ang mga dokumento para sa visa. Ipapadala ko sa iyo ang lahat ng impormasyon tungkol sa gastos, transportasyon, at healthcare system sa Pilipinas. Maghahanap na rin ako ng tirahan at mga job openings. Ramdam ko ang kanyang sinseridad sa kanyang pagtulong. Gabi-gabi, bago matulog, nag-isip ako. Kung palalampasin ko ang pagkakataong ito, pagsisisihan ko ba habang buhay? O paano kung sumugot ako at mabigo? Maraming senaryo ang tumatakbo sa isip ko. Ngunit kakaiba,
Mas malaki ang pananabik kaysa sa takot. Pagkatapos ng isang buwang pag-isip, nagdesisyon ako. Miguel, gusto ko talagang pumunta sa Pilipinas. Tulungan mo ako. Nanginginig ang kamay ko pagkatapos ipadala ang mensaheng iyon. Iyon ang pinakamalaking desisyon na ginawa ko sa aking buhay. Napakabilis ng sagot ni Miguel. Talaga? Pupunta ka talaga? Sobrang saya ko. Simulan na natin agad ang paghahanda. Tutulungan kita sa lahat. Ramdam ko ang kanyang kagalakan at nahawa ako sa kanyang saya. Mula noon, naging abala ang mga araw ko. Ang pag-apply para sa working holiday visa ay mas komplikado pala kaysa sa inaasahan. Paghahanda ang mga dokumento, pagsasalin, pagkuha ang notaryo, at paghahanda ang bank statement. Si Miguel ay buong pusong tumulong. Ganito ang pagsulat ng dokumentong ito, at itong bahagi. Ako na ang magpapasalin sa Pilipinas. Ang gabay na ipinadala ni Miguel ay napakadetalyado, nakayos ayon sa hakbang-hakbang na proseso mula sa pag-apply ng visa hanggang sa mga dapat gawin pagdating sa Pilipinas. Mas lalo akong nagsipak sa pag-aral ng Filipino. Dati, para lang sa kasiyahan sa panonot ng drama at pakikinig ng musika, ngunit ngayon, kailangan ko ng matutunan ang wikang kailangan sa pang-araw-araw na buhay. Gumawa si Miguel ng isang listahan ng mapangunahing ekspresyon na kailangan sa pamumuhay sa Pilipinas, at nahirapan akong isaulo ang maiyon. Mula sa mga pangunahing pagbati tulad ng salamat po, pasensya na po, hanggang sa mapraktikal na tanong tulad ng magkano po ang upa? Naghahanap po ako ng trabaho, at gusto ko po sanang pumunta sa ospital. Gabi-gabi kong pinapraktis ang mga ito. Ang pag-alis sa cafe ay hindi rin naging madali. Nang sabihin ko sa manager, nagulat siya. Andrea, nababaliw ka na ba? Bakit mo iwan ang isang matatak na trabaho para sa ganyang pakikipagsapalaran? Paano kung mabigo ka sa Pilipinas? Naintindihan ko ang sinabi ng manager. 2 taon na akong nagtatrabaho doon, at marami na akong naging suki. Lalo na sa pakikipag-usap sa mga dayuhang turista, sinabi niyang walang hihigit sa akin. Paano na ang cafe kung wala ka? Ngunit buo na ang desisyon ko. Pasensya na po, manager. Sa tingin ko, hindi na maulit ang ganitong pagkakataon. Gusto ko lang subukan. Kung mabigo ako, babalik po ako dito at magtatrabaho ulit. Bumuntong hininga ang manager at sinabing, kung ganyan, wala akong magagawa. Pero kung mahirapan ka, bumalik ka lang dito. Ang pag-ipon ngang para sa biyahe ay isa ring malaking hamon. Malaking halaga ang kailangan para sa pamasahe at paunang gastos. Hindi sapat ang naipon ko sa loob ng 2 taon. Kaya now sideline ako sa ibang cafe sa gabi. Madalas, 12 oras akong nagtatrabaho sa isang araw. Sa umaga sa dati kong cafe, sa gabi sa iba. Napakahirap, ngunit dahil mayroon akong layunin na Pilipinas, kinaya ko. Nagtipid ako ng husto. Halos hindi ako kumakain sa labas. Sinabi ni Miguel, huwag mong pilitin ang sarili mo. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Ngunit gusto kong pahandaan ito sa sarili kong pagsisikap. Ayokong magsimula ngang bagong buhay na umasa sa iba. Siyempre, malaki ang pasasalamat ko sa tulong ni Miguel, ngunit gusto kong ako ang sumagot sa pinansyal na aspeto. Pagkatapos ang 6 na buwang puspusang paghahanda, dumating na ang araw nga aking pag-alis. Isang malamig na umaga ngang Marso, sumakay ako sa eroplano papuntang Pilipinas. Mahaba ang bayahe mula Tallinn hanggang Maynila, ngunit sa sobrang kaba, hindi ako makatulog. Palagi kong iniisip, tama kaya ang desisyon ko? Susunduin kaya talaga ako ni Miguel sa airport? Makakaya ko kaya ang buhay sa Pilipinas? Paano kung hindi ako maka-adjust? Maraming alalahanin ang tumatakbo sa isip ko. Sa eroplano, binasa ko ulit ang aking Filipino Facebook. Magandang araw po. Nandito po ako para sa working holiday. Mga 1 taon po ako mananatili. Turismo po ang pakay ko.
Paulit-ulit kong binubulong ang mga sasabihin ko sa immigration. Ang pakiramdam pagdating sa airport ng Maynila ay hindi may paliwanag. Napakalaki at moderno ang airport. Isang sukat na hindi ko pa nakikita sa Estonia. Wow, ito pala ang Pilipinas, naisip ko, at kumabog ang dibdib ko. Sa immigration, nanginginig ako. Nang sabihin kong, nandito po ako para sa working holiday. Nagulat ang immigration officer. Ang galing niyo pong mag-Filipino. Saan po kayo natuto? Sa panonood po mga teleserya. Wow, ang galing niyo po talaga. Natural ang bigas niyo. Enjoy your stay in the Philippines. Dahil sa kabaitan ng immigration officer, naging maganda ang unang impresyon ko sa Pilipinas. Napakabait palang ang tao dito, naisip ko. At paglabas ko ng arrival gate, nakita ko si Miguel na nakatayo dun. May hawak siyang placard na may nakasulat na, "Welcome, Andrea." Sa sandaling iyon, halos maiyak ako. Nakarating din ako. Ngayon, magsisimula na ang bago kong buhay. Andrea, dumating ka talaga. Parang panaginip, sabi ni Miguel na tuwang-tuwa. Iba ang pakiramdam kumpara nung una kaming makita sa Estonia. Hindi na kami simpleng turista at guide, kundi isang kasama sa aking bagong buhay sa Pilipinas. Habang papunta kami sa Maynila, ipinaliwanag ni Miguel ang tungkol sa bansa. Iyon ang Ilok Pasig. At iyon naman ang mamatataas na gusali sa Makati. Ang tanawin ng Maynila mula sa bintana ng sasakyan ay kahanga-hanga. Ibang-iba sa Estonia. Matataas na gusali, malalapat na kalsada, napakaraming sasakyan, at napakaraming tao. Wow, ito pala ang Maynila, naisip ko, at namangha ako. Nakikita ko na sa personal ang Maynila na dati sa drama ko lang napapanood. Maraming inihanda si Miguel para sa akin. Nag-arkila na siya nga, isang maliit na studio unit malapit sa Kapitolyo, at inihanda na rin niya ang nga pangunahing gamit. Sa mga unang araw, mag-adjust ka muna. Huwag kang magmadaling mahanap ng trabaho, unahin mo munang masanay sa Pilipinas. Pagdating sa unit, naantik ako. Maliit ngunit malinis, at lahat kailangan ay naroon na. Ref, washing machine, kama, mesa. Paano mo inihanda ang lahat ka ito? Gusto kong maging comfortable ka. Hindi madaling mag-adjust sa bagong kapaligiran. Nang gabing iyon, habang mag-isa ako sa unit, maraming bagay ang pumasok sa isip ko. Nasa Pilipinas na talaga ako. Paano ako mabubuhay ngayon? Mayroong pananabik at takot. Ngunit higit sa lahat, malaki ang aking excitement na sa wakas ay makakapagsimula na akong bagong hamon. Ang unang linggo ko sa Pilipinas ay puno nga nakakamanghang karanasan. Lahat ay bago, lahat ay mabilis. Mula sa sistema ng tren, sa kultura ng convenience store at online shopping, ibang-iba ang mundo kumpara sa Estonia. Lalo akong namangha sa digital culture ng Pilipinas. Sa loop ng tren, lahat ay nakatingin sa kanilang smartphone, at karamihan sa mga pagbabayad ay sa card o mobile. Akala ko ay maayos na ang digitalization sa Estonia, ngunit ibang level pala sa Pilipinas. Si Miguel ay buong pusong tumulong sa aking pag-adjust. Tinuruan niya ako kung paano sumakay ng tren, gumamit ng convenience store, at ang mga kaugalian sa Pilipinas. Mayroong paggalang sa nakatatanda dito. Kailangan mong gumamit ng po at opo at maging magalang. Ang unang hamon ay ang pakuhang beep card. Nang pumunta ako sa istasyon at sinabing gusto kong kumuha ng card, napakabait ng staff. Galing po kayo sa ibang bansa. Ang galing niyo pong mag-Filipino. Sa tuwing naririnig ko ito, napupuno ngang saya ang aking dibdib. Ang pangalawang hamon ay ang pagkuhangang SIM card. Ito ay napakakumplikado dahil wala pa akong Alien Certificate of Registration, ACR, card. Maraming dokumento ang kinailangan. Kung hindi ako tinulungan ni Miguel, siguradong nahirapan ako. Ang ikatlong hamon ay ang pagbubukas ng bank account. Kailangan ito para sa pagbabayad ng upa at pamamahala ng gastos.
Hindi rin ito madali para sa isang dayuhan. Ngunit sa lahat ng proseso, naramdaman ko ang kabaitan ng mga Pilipino. Kapag nagsasalita ako sa aking hirap na Filipino, pinakikinggan nila ako hanggang sa huli at dahan-dahang ipinapaliwanag hanggang sa maintindihan ko. Pagkatapos ang isang linggong pag-adjust, sinimulan ko ng mahanap ng trabaho. May ilang lugar na na-research na si Miguel. Mga cafe malapit sa aking tinitirhan na madalas puntahan ng mga dayuhang turista. Ang aking karanasan sa cafe sa Estonia at ang aking kaalaman sa Ingles at Estonian ay naging bentahe. Sa aking unang interview, nangginginig ako. Magandang araw po. Ako po si Andrea, naghahanap ng trabaho. Ang may-ari ay isang batang babay, napakasigla at mabait. Wow! Ang galing mo palang Filipino. Saan ka galing? Mula po sa Estonia. Gusto ko pong magtrabaho sa Pilipinas sa ilalim ng working holiday visa. Ang layo pala. Anong experience mo? Nang ikuwento ko ang aking 2 taong karanasan sa cafe, nagpakita siyang interes. Maraming dayuhang turista ang pumupunta sa cafe namin. Sikat kasi ang lugar na ito sa mga dayuhan. Marunong ka bang ang Ingles? Opo. Estonian, Ingles, at konting Filipino po. Perfect. Kailan ka pwedeng magsimula? Napakabilis kong natanggap. Sa loob lang ng 3 linggo, nakahanap ako ng trabaho. Ang sahot ay 25,000 piso, halos 3 beses ng sahot ko sa Estonia. Talaga po bang ganito kalaki? Oo. Dahil marunong kang ibang wika, mas mataas ng konti sa basic at mas mataas ang sahot dito sa Maynila. Nagulat ako sa paliwanag ng may-ari. Hindi ko akalain na makakatanggap akong ganitong sahot sa Pilipinas. Ngunit ang buhay sa Pilipinas ay hindi laging madali. Maraming bagay ang kailangan kong masanay. Ang pinakamalaking hamon ay ang wika. Ibang-iba ang Filipino na natutunan ko sa drama sa Filipino na ginagamit sa totoong buhay. Lalo na ang paggamit ng po at opo at ang impormal na salita. Mahirap malaman kung kailan dapat maging formal o informal. Sa trabaho, marami ring hamon. Mahirap masanay sa kultura ng bilis at pagiging metikuloso ng mga Pilipino. Sa Estonia, lahat ay ginagawa ng dahan-dahan at maingat, ngunit dito, kailangan mong maging mabilis at tumpak. Noong una, madalas akong makamali, lalo na kapag daksaan ang order. Ang mga customer ay mabilis umorder at gusto nilang makuha agad ang kanilang kape. Ang pakikitungo sa mga katrabaho ay maingat din. Ibang-iba ang kultura nga ate at kuya, at ang mga team lunch, kumpara sa Estonia. Kailangan kong tawaging 8 o kuya ang nganaw na sa akin, at may mahindi na susulat na tuntunin tulad ng pagsama sa makainan. Naramdaman ko rin ang kalungkutan. Namimiss ko ang aking pamilya at mga kaibigan sa Estonia, at sa Pilipinas, si Miguel lang ang malapit sa akin. Lalo na sa gabi, kapag mag-isa ako sa unit, naisip ko, ano ang ginagawa ko dito? Tama ba ang desisyon ko? Mahirap ding masanay sa mga pagkakaiba sa kultura. Ang pagiging community-oriented, ang pagbibigay halaga sa edad at posisyon, ay ibang-iba sa individualistic na kultura ng Estonia. Minsan, nakakaramdam ako ng pagkasakal. Lalo na sa trabaho, ang relasyon negabo sa templeyado ay mas hierarchikal. Sa Estonia, pwede kong kausapin ng kaswal ang manager, ngunit dito, hindi ganun. Ang problema sa visa ay isa ring alalahanin. 1 taon lang ang working holiday visa, at habang lumilipas ang panahon, lumalaki ang aking pag-aalala kung ano ang gagawin ko pagkatapos. Babalik na ba ako sa Estonia o may iba pa bang paraan para manatili? Ang pamilya ko ay patuloy na tumatawag, kailan ka babalik? Hindi ba't masyado ka nang matagal diyan? Okay ka lang ba? Sa tuwing naririnig ko ang matanong na iyon, nagiging komplikado ang aking isip. Hindi ako sigurado kung tama ba ang ginagawa ko. Ang unang taglamig ko sa Pilipinas ay napakahirap. Kahit mas mainit kaysa sa Estonia, ang halumigmig at init ng Maynila ay ibang klase ng hamon.
At ang mag-isa sa panahon ng Pasko at Bagong Taon ay malungkot. Si Miguel ay kailangang makasama ang kanyang pamilya, kaya hindi kami madalas makita. Sa mga panahong iyon, talagang nanghina ako. Nga 8 buwan na ako sa Pilipinas. Sanay na ako sa trabaho. Ngunit ang malalim na kalungkutan at stress mula sa cultural differences ay naipon na. Tama ba talaga ang desisyon ko? Hindi ba't mas mabuting bumalik na lang sa Estonia? Isang gabi, pagkatapos ng isang napakahirap na araw, mayroon akong maliit na hindi pagkakaunawaan sa isang customer. Nakamali ako sa paggamit ng formal na pananalita, at nagalit siya. Dayuhan ka pa naman, wala kang galang. Ang sakit ng mga salitang iyon. Ginagawa ko ang lahat para mag-adjust sa kulturang Pilipino, tapos ganito ang maririnig ko, umuwi ako at umiyak ng mag-isa. Ngunit ng gabing iyon, biglang dumating si Miguel. Nakita niya ang malungkot kong post sa social media at nag-alala. Andrea, mukhang nahihirapan ka. Okay ka lang ba? Ramdam ko ang sinserong pag-alala sa kanyang boses. Inilabas ko ang lahat ng aking salubin. Ang problema sa wika, ang hirap sa pag-adjust sa kultura, ang kalungkutan, at ang takot sa hinaharap. Umiyak ako ng husto. Pinakinggan ako ni Miguel hanggang sa huli, at pagkatapos ay sinabi niya, Andrea, noong una akong pumunta sa Estonia, ganyan din ang naramdaman ko. Alam na alam ko kung gaano kalungkot ang mag-isa sa isang dayuhang lugar. Pero noon, tinulungan mo ako, di ba? Ngayon, ako naman ang tutulong sayo. At ang sumunod niyang sinabi, ay talagang nakakaanti. Sa totoo lang, may gusto akong sabihin. Hindi kita itinuturing na isang kaibigan lang. Napakahalaga mo sa akin. Mula pa noong una tayong makita sa Estonia, may espesyal na akong naramdaman. Kung pareho tayo ng nararamdaman, pwede ba tayong maging opisyal na makasintahan? Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Ang pinakamalaking dahilan ng aking kalungkutan at pagkabalisa ay ito pala. Hindi ko malinaw na maayos ang aking nararamdaman para kay Miguel, kaya't nalilito ako. Gustong-gusto ko rin pala siya, ngunit hindi ko alam kung paano ito ipapahayag. Oh, gustong-gusto rin kita, Miguel. Mula pa noong una tayong makita, espesyal ka na para sa akin. Gusto kitang makasama. Nang sabihin ko iyon, isang malapat na ngiti ang lumitaw sa muka ni Miguel. Sa sandaling iyon, parang biglang nawala ang lahat ng hirap ko sa Pilipinas. Ang kalungkutan, pagkabalisa, lahat ay kaya ko nang harapin. Hindi na ako nag-iisa. Nang gabing iyon, nakatulog ako ng mahimbing. At kinabukasan, lahat ay nag-iba. Parehong trabaho, parehong araw-araw na gawain, ngunit ang pananaw ko ay ganap na nagbago. Hindi na ako natatakot sa mahamon sa Pilipinas. Pagkatapos naming maging makasintahan, lahat ay nagbago. Si Miguel ay buong pusong tumulong sa akin para mas maka-adjust sa buhay dito. Sabay kaming nag-aaral NG Filipino, at mas detalyado niyang ipinapaliwanag ang kultura. Higit sa lahat, palagi niyang sinisigurado na hindi ako nalulungkot. Halos araw-araw kaming nakikita pagkatapos ang trabaho, at tuwing weekend, nililibot namin ang iba't ibang lugar sa Maynila at karatik lugar. Intramuros, Tagaytay, mga beach sa Batangas. Naranasan ko rin ng husto ang kultura ng pagkain sa Pilipinas dahil kay Miguel. Adobo, sinigang, lechon, halo-halo. Noong una, hindi ko gusto ang bagong, pero unti-unti, nasanay ako at nasarapan na rin. Nagugustuhan mo ba ang pagkaing Pilipino? Tanong niya. Oo. Dati nahihirapan ako sa dinuguan, pero ngayon, ang sarap na. Lalo na ang sinigang, paborito ko na. Tuwang-tuwa si Miguel. Masaya ako na nagugustuhan mo ang Pilipinas. Ang buhay sa trabaho ay naging mas mayos. Dahil panatak na ang aking kalooban, mas nakapag-focus ako sa trabaho, at mabilis na humusay ang aking Filipino. Naging maayos ang pakikitungo ko sa makatrabaho at customer. Lumakihin ang aking papel sa kafe.
Naging mahalaga ako sa pag-asikaso sa magadayuhang turista. Madalas sabihin ng may-ari, Andrea, dahil sayo, dumami ang aming nga dayuhang customer. Maraming salamat. Naging espesyal din ang aking ugnayan sa mga turistang Europeo. Dahil galing ako sa Europa, naiintindihan ko ang kanilang kultura at pananaw. Taga Estonia ka? Ang layo. Paano ka napatpat dito? Madalas akong tanungin ng ganito. At ikinukwento ko ang aking istorya. Ang pagkakaroon ko ang interes sa kulturang Pilipino, ang pakikita namin ni Miguel, at ang proseso ang pagpunta ko dito. Napakromantiko naman. Parang pelikula, sabi nila. Ang maranasan ang mapanahon sa Pilipinas ay espesyal din. Mayroon ding 4 na panahon sa Estonia, ngunit iba ang alindok ng taginit at tagulan dito. Lalo na ang Kapaskuhan, talagang nakakaantig. Kasama ko si Miguel na naranasan ang simbang gabi at Noche Buena. Ang nga makukulay na parol at ang masayang diwa ay isang bagay na habang buhay kong hindi malilimutan. Sa tag-araw, naliligo kami sa dagat, at sa tag-ulan, nakakape kami habang pinapanood ang ulan. Sa mga panahong ito, mas lalo kong naintindihan ang Pilipinas. Hindi na lang ang Pilipinas na nakikita ko sa drama, kundi ang totoong Pilipinas kung saan nabubuhay ang mga tao. At nalaman kong ito ay isang napakakaakit-akit na bansa. Mabilis na lumipas ang isang taon. Habang papalapit na ang pagtatapos ng aking visa, kailangan kong gumawa ng isang malaking desisyon. Babalik sa Estonia o hahanap ng paraan para manatili. Ngunit sa panahong iyon, isang nakakagulat na alok ang ginawa ni Miguel. Isang gabi, habang naglalakad kami sa Baywalk, bigla siyang lumuhod. Andrea, will you marry me? Biglaan ang proposal, ngunit kasabay nito, napaka-natural, isang taon na kaming makasama at malalim na naming kilala ang isa't isa. Ngunit sinabi niya, kailangan ko munang pumunta sa Estonia at formal na humingi ng basbas sa magulang mo. Iyon ang tamang gawin. Nang marinig ko ito, naantik ako. Isang Pilipino na nirerespeto ang kultura at tradisyon ng Estonia. Kung papayak sila, saka tayo magpapakasal. Tutulungan kita sa lahat para makapanatili ka dito. Oo, sagot ko, at sa sandaling iyon, napakasaya ko. Ilang linggo ang lumipas. Pumunta nga si Miguel sa Estonia para makilala ang aking mga magulang. Noong una, medyo naalangan sila. Ngunit nang makita nila ang sinseridad ni Miguel, unti-unti silang napaniwala. Naaral pa si Miguel ngam nga pangunahing pagbati sa Estonian. Mahal na mahal ko po si Andrea. Alagaan ko po siya habang buhay. Irerespeto ko po ang kultura ng Estonia at Pilipinas. Dahil sa sinseridad ni Miguel, pumayag ang aking mga magulang. Kung magiging masaya ang anak namin sa Pilipinas, sapat na iyon. Nakikita naming mahal na mahal mo siya. Ang aming maliit na kasal sa Estonia ay napakainit. Suot ni Miguel ang barong Tagalog, at ako naman ay tradisyonal na kaswatang Estonian. Isang espesyal na kasal na pinaksanip ang dalawang kultura. 3 taon na ang nakalipas mula noong una akong dumating sa Pernu bilang isang simpleng empleyado ng cafe. Ngayon, isa na akong may asawa na nagsisimula ng bagong buhay sa Pilipinas. Pagkatapos ng kasal, nakapag-apply ako ng permanent residency at nagkaroon ng mas magandang trabaho. Pakalipas ang 3 taon, bumisita kaming muli sa Estonia. Nasasabik akong makita ang aking pamilya, ngunit kinakabahan din. Pagdating namin sa bahay ang aking ina, laking gulat ko. Ibang-iba na ang bahay. Ang luma at maliit na bahay na kinalakihan ko ay wala na. Sa lugar nito, isang maganda at modernong bahay ang nakatayo. Bagong mga bintana, bagong bubong, at modernong disenyo. Inay, anong nangyari dito? Kailan pa kayo nagpagawang bagong bahay? Ngumiti ang aking ina habang nakatingin kay Miguel. Ang asawa mo ang nagpagawa niyan. Mula nang ikasal kayo, tahimik siyang nagpapadala ng pera para ipagawa ang bahay. Tumingin ako kay Miguel, at nahihiya siyang ngumiti.
Narinig ko po kasing nahihirapan si inay tuwing taglamig. Luma na raw po ang bahay at hindi maganda ang insulation. Dahil malayo po kayo at hindi niyo siya madalas makita, naisip ko pong ito ay isang paraan para makabawi. Habang naririnig ko ang paliwanag ni Michael, naantik ako. Hindi ko alam na ginagawa niya pala ito. At sinabi ng aking ina na umiyak. Binago ng manugang kong Pilipino ang aming buhay. Napakabuti niya. Tama pala ang desisyon mo na pumunta sa Pilipinas. Nayak din ako. Palagi akong nag-alala para sa aking ina, na mag-isang naninirahan. Ang bigat sa loop na iwan siya. Ngunit si Miguel ang gumawang tungkulin ko bilang anak. Sa loop ng bahay, lalo akong namangha. Modernong kusina, komportableng kwarto, mayroon pa itong floor heating para sa taglamig. Si Miguel mismo ang pumunta dito para kausapin ang mga kontratista. Sinigurado niyang pinakamagandang materyales ang gagamitin. At alam mo ba, dagdag ng aking ina, sabi niya sa akin, kapag comfortable po si inay, magiging panatak din po ang loop ni Andrea sa Pilipinas, saan ka makakahanap ng ganyang manugang. Ngayon, masaya akong naninirahan sa Pilipinas. Ang aming maliit na tsondo sa Maynila ay puno ng pagmamahal. Halos perpekto na ang aking Filipino, at ganap na akong naka-adjust sa kultura. Ang trabaho ko ngayon ay napakakabuluhan. Nagtuturo ako ng kultura ng Estonia at Baltic Region sa isang universidad sa Pilipinas. Ang aking kurso na Cultural Anthropology ay sa wakas nakaroon ng saysay. Masaya akong ipakilala ang Estonia sa mga estudyanteng Pilipino. Si Miguel naman ay na-promote na at isa ng team leader. Ngunit higit sa lahat, siya ay isang napakabuting asawa. Magkaiba man kami na kultura. Ang mga pagkakaibang ito ang nagiging daan para kami ay matuto at lumago. Sa aming tahanan, mayroong pagkaing Pilipino at Estonian, at maririnig mo ang wikang Filipino at Estonian. Tuwing Pasko, kasama namin ang pamilya ni Miguel, at sa mga tradisyonal na piyesta sa Estonia, nagluluto kami ng pagkaing Estonian. Mahal ko na ngayon ang parehong bansa. Ang Estonia ang aking sinilangan, at ang Pilipinas ang nagbigay sa akin ng bagong buhay. Pareho silang mahalaga sa akin. Kapag iniisip ko ang nakaraan, nakakamangha ang aking buhay. 3 taon na ang nakalipas, isa lang akong ordinaryong empleyado sa isang cafe. Ngayon, isa na akong lekturer sa Universidad sa Maynila, may asawang Pilipino, at masaya. At ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang 3 araw na pakikita. Kung hindi ako naglakas loob na kausapin si Miguel noon, wala ang buhay ko ngayon. Naranasan ko mismo ng isang maliit na lakas ng loob at desisyon ay maaring ganap na magbago ang iyong buhay. At ang pinakamahalaga, nalaman kong ang sinseridad ay kayang lampasan ang lahat. Ang hadlang sa wika, kultura, at distansya ay kayang malampasan ng tunay na puso. Ang sinseridad ni Miguel at ang aking sinseridad ang nagtagpo at lumikha ng isang napakagandang resulta. Kung mayroon kayong pinag-alinlanganan ngayon, maglakas loob kayo. Isang maliit na pakikita, isang maliit na koneksyon, ay maring ganap na magbago ang inyong buhay. Ako ang buhay na patunay. Ang tunay na pagmamahal at sinseridad ay walang kinikilalang hangganan, wika, o kultura. Pahalagahan ninyo ang bawat maliit na koneksyon. Maring iyon na ang simula ng bago ninyong buhay. Kung nagustuhan ninyo ang nakakaantig na kwentong ito, manjaring pindutin ang like at subscribe button. At kung mayroon kayong sariling espesyal na kwento ng pag-ibig, ibahagi ninyo sa comments. Maraming salamat sa pakikinig. Naway makatagpo rin kayo ng isang magandang koneksyon. Salamat.